Buong cryptocurrency market ay nakakaranas po ng isang matinding pagsubok. Nakita natin ang mahigit $1 billion na nabura sa market sa loob lamang ng 24 hours. At si Bitcoin ay bumagsak po sa ilalim ng $60,000. Ang pinakamababang presyo nito sa loob ng 20 months. Pero sa gitna ng Red Sea na ito, may isa pong token na agaw pansin dahil sa kanyang kakaibang galaw. Yan po ay si Pi Network na nakapagtala o nakapag-record ng 3% recovery nitong Biyernes. Kaya ang tanong ng nakakarami, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ito na ba ang sinyales ng pagbangon o baka bull trap lamang ito? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kasalukuyang sitwasyon ni Pi, ang epekto ng papalapit na Pi today, at kung bakit ang trading volume nito ay mukhang nakahanap na ng stability sa $10 million na level. Kaya handa na ba kayong sumabak sa malalim na usapan? At simulan po natin sa ating unang katanungan kung bakit nga ba nagkaroon ng mild recovery itong si Pi sa gitna ng matinding pagbagsak ng market. Sa kabila ng market-wide wipeout, si Pi ay nagpakita po ng resilience o katatagan. Habang ang ibang malalaking coins ay diretso po sa pagbaba, si Pi ay nagsimulang mag-rebound mula sa kanyang broken trend line ng kanyang resistance. Ayon po sa analyst na si Vishal Dixit, ang ganitong galaw ay hindi po aksidente. Ngayon, ito po ang aking opinion. Ang pag-recover ni Pi sa gitna ng ganitong panic ay isa pong indikasyon na may mga investors na hindi po natitinag. Sa mundo ng crypto, madalas nating makita na kapag ang isang asset ay tumataas habang ang lahat ay bumabagsak, ito po ay nagpapakita ng tinatawag na decoupling. Ibig sabihin, ang presyo po ni Pi ay unti-unti nang humihiwalay sa takot na nakapalibot kay Bitcoin. Pero kailangan natin na maging maingat. Hindi ito nangangahulugan na diretso na tayo sa buwan. Ang 3% na pag-angat ay isa pong mild recovery lamang. Parang isang tao na galing sa mahabang sakit at nagsisimula pa lang maglakad ulit. Kailangan nating tingnan kung may sapat na buying power para ituloy ang ganitong momentum sa mga susunod na araw. Ang resilience na ito ay positibong sinyales, pero tandaan, ang market ay marupok pa rin. Ngayon ay may connection ba ang pag-recover ni Pi sa nalalapit na Pi today event? Ayan. Isa po sa pinakamalaking usap-usapan ngayon ay ang tinatawag na Pi today event. Upcoming Pi today event on Sunday could boost retail demand as it did last year. Ayan. Kung titingnan natin ang kasaysayan noong nakarang taon, ang Pi today ay nagdulot po ng pagtaas sa retail demand. Para naman po sa akin, ang Pi today ay nagsisilbing psychological boost para sa community. Sa crypto, ang hype o ang excitement ng mga tao ay isa pong malakas na fuel o gasolina para sa presyo. Pero ang mahalaga, hindi lang ito dapat maging hype. Dapat ay makita natin ang sapat na participation mula sa mga users. Ang trading volume na nag-stabilize po sa $10 million ay isang magandang balita. Kapag ang volume ay nag-align sa ganitong event, nagiging mas matatag ang pundasyon ng presyo. Gayunpaman, huwag tayong umasa ng sobra sa event lamang. Ang market crash ay isa pong macro factor na pwedeng tumalo sa anumang event. Kaya masasabi ko po, ang Pi today ay pwedeng maging trigger para sa maikling term na saya. Pero ang pangmatagalang trend ay nakadepende pa rin sa utility at sa pangkalahatang kondisyon ng crypto market. Kaya gamitin po ang event para mag-observe, hindi po para mag-panic buy. Ano naman ang ipinapahiwatig ng trading volume na nag-stabilize po sa $10 million? Ayan, Artemis data show that Pi token's daily trading volume stabilizing near $10 million. Napansin nyo ba na ang trading volume ng Pi ay
nag-flatten na. Ayan. Ayon po sa data, stable na ito sa paligid ng $10 million habang bumababa ang presyo. Ito ang paborito kong parte sa analysis ni Vishal Dixit. Ang flattened trend sa trading volume ay madalas na sinusundan ng isang malaking galaw o impulsive move. Isipin ninyo ito na parang isang kettle na pinapakuluan ang tubig. Habang tahimik po ang volume, unti-unting nabubuo ang pressure sa loob. Ngayon ang tanong ay kung ang pressure ba na ito ay magtutulak sa presyo paitaas o pababa. Ang pag-stabilize ng volume ay nangangahulugan na ang mga weak hands o yung mga takot na investors ay tapos na mag-sell. Yan, tapos na silang mag-sell. Ibig sabihin, ang natitira na lang sa market ay yung mga naniniwala talaga sa project. Ito ay isang magandang senyales para sa bottoming process. Pero tandaan, ang impulsive move ay pwedeng paitaas o pababa. Kaya ang aking opinyon, ang stabilized volume na ito ay nagbibigay po sa atin ng breathing room para huminga. Pero kailangan natin ng volume spike para kumpirmahin ang susunod na direksyon. Ano naman ang sinasabi ng mga technical indicators sa direksyon ni Pi? Kaya pag-usapan naman po natin ang mga technicals. Ang Pi po sa kasalukuyan ay nasa ilalim ng 50-day EMA na 0.1427 at ang 200-day EMA na nasa 0.1891. Yan, dito sa chart, yung 200 EMA ay ito po yung kulay blue, light blue. Ayan. Yung 50 EMA naman ay yung kulay red. Ito po yan. Ngayon, ang pagiging below the EMA ay isa pong bearish sign. Sa simpleng salita, ang presyo ay mas mababa kaysa sa average na presyo nitong mga nakaraang buwan. Pero may napansin po tayong doji candle noong nakaraang araw na pwede pong mag-lead sa isang morning star pattern. Kaya ito po yan. Kaya sa trading, ang pattern na ito ay madalas na sinyalis ng reversal. Pero ang RSI o Relative Strength Index ay nasa 42. Ito naman, yung nasa pinakaibaba na indicator. 42.51. Ngayon, para sa akin, ito po ay nagpapakita na ang Pi ay unti-unti lang na umaahon mula sa pagiging oversold. Hindi pa ito yung clear bullish shift na hinahanap natin. Ito ay parang isang kotse na nagsisimula pa lang mag-init ang makina. Kaya wag po tayong padalos-dalos. Ang 50-day EMA, ito po ulit, sa presyong 0.1427 ang ating susunod na hurdle o hadlang. Kapag na-break na natin iyan, doon pa lang tayo pwedeng maging mas optimist. Hanggat nasa ilalim pa tayo ng EMA na ito, yan, ay ang pag-iingat ay dapat ito po ang ating laging prioridad. Ngayon, sapat na ba ang support level para hindi bumagsak ng mas malalim itong si Pi? Maraming nagtatanong kung gaano po katibay ang ating support area ngayon. Sinasabing ang retest sa broken descending trend line malapit po sa 0.12 ay napaka-critical. Ayan, meron po tayong trend line dito na pababa. Yan po yung kulay itim. Ang support level na nasa 0.12 ang nagsisilbing ating safety net. Kapag ang presyo ay humahawak sa level na ito, malakas po ang tsansa na magkaroon ng panibagong rally. Pero kung sakaling ma-break o mabasag ito at bumaba po tayo sa ilalim ng 0.1184, ayan, dito po yan, ang susunod na mga araw ay maaaring maging mahirap. Kaya ang aking opinion po sa price level na ito ay huwag nating tingnan ang support bilang isang pader na hindi matitibag. Sa halip, tingnan natin ito bilang isang line in the sand. Kung ang presyo ay magpapakita ng weakness sa area na ito, ang pinakamagandang gawin ay obserbahan ang market response. Ang deeper slide ay isang posibilidad na kailangang i-consider ng bawat trader. Hindi tayo dapat maging emosyonal. Kung ang market ay nagpapakita ng breakdown, kailangan nating tanggapin ang realidad
ng risk management. Ang pag-asa ay maganda, pero ang plano ay mas mahalaga. Sa kabila ng mga indicators natin dito ay posible ba ang isang bull reversal? Pag-usapan naman po natin ang MACD dito. Ito naman yung MACD indicator natin dito. Ang MACD po natin dito ay nagpapakita na ang linya, ang kanyang line ay nasa itaas ng signal line. Ito po ay isang positibong sinyales kahit ito ay marginally lamang. Ang MACD ay ang ating tool para makita ang pagbabago ng momentum. Ang katotohanan na ang signal ay hindi po nag-cross pababa ay nagbibigay po ng kaunting pag-asa. Pero kailangan nating tandaan na ang PI ay nakikipaglaban sa isang broader bearish bias o yung malakas na hatak pababa ng buong market. Ang bull reversal ay hindi mangyayari sa isang iglap. Ito po ay isang proseso. Kaya ang aking opinion po ay ang kasalukuyang galaw ay short-term hope. Hindi pa ito ang long-term bull run na hinihintay natin. Ang short-term hope ay nakabase po sa temporary stability ng volume at sa anticipation ng Pi 2-day. Pero para maging totoo ang bull reversal, kailangan natin ng mas matibay na price action na kayang pumunta sa itaas ng ating mga resistance levels. Hanggat ang market sa Cabo 1 ay nasa wipe-out mode, ang bawat galaw ni Pi ay dapat ituring na maingat na hakbang. At ayan sa Cabo 1, ang Pi network ay nagpapakita po ng kakaibang tapang sa gitna ng market crash. Ang mild recovery po nito, ang stability ng trading volume at ang papalapit na Pi 2-day ay ilan sa mga dahilan kung bakit marami ang nagkakaroon ng short-term hope. Pero gaya ng lagi ko pong ipinapaalala, ang market ay hindi po nahuhulaan ng perpekto. Ang mga technical indicators ay nagbibigay sa atin ng mapa, pero tayo ang kailangang magmaneho. Ang support po sa 0.12 at ang 0.14 na resistance ay ang mga mahahalagang linya na dapat po nating bantayan dito. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag, magbasa ng mga balita or makinig ng mga balita, at higit po sa lahat ay huwag pong hayaan ang hype na magdesisyon para sa inyo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.